ito na yata yung pinakamasakit na mangyayari sa buhay o nangyari, no? At huwag sana mangyari sa inyo, sa buhay ng isang OFW. Ang masawi ang isang OFW na hindi alam kung anong dahilan, kung nagpakamatay ba o may foul play, tapos malilibing ng hindi alam ng pamilya. Umpisa na muna natin. Intro tayo. Ang programang ito ay rated SPG. Bawal sa mga OFW yung balat sibuyas. Kung balat sibuyas ka, huwag ka nang manood. Che. Ayan, kakape muna tayo, no? Ang laki ng kapihan ko. Sa ang issue na ito ay na-upload ko na kamakailan. Ilang beses ko na ba ito na-upload? Tong video na to. Isa, dalawa, no? Pangatlong beses, ayan. Pangatlong beses ko na ito. At yung pangalawang beses natin, kinumpirma ng MWO. Hello kay Kuya Bok TV. Kinumpirma ng MWO, sorry, sa Jeddah na nagbikti daw itong si si Kabayan. Itong iuulat natin ay nagbikti, ulitin ko, nagbikti according sa sa MWO Jeddah. At yung nga pong kaibigan, kung saan siya nagbikti, sa bahay kasi ng kaibigan niya, hindi sa bahay ng amo. Allegedly, nagbikti daw. Tapos yung kaibigan niya at yung asawa ng kaibigan niya na nakatira dun sa bahay kung saan nangyari yung pagbibigti, according suicide, kinastigo din ng kapulisan and eventually pinakawalan din daw ng pulis. So, ang lumalabas naman dito sa video, hindi daw. Hindi daw parang may foul play something at hindi ho alam bakit inilibing. Ewan ko, pakinggan natin yung video ni Attorney Castillon. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po nagbabalik ang solusyon ni Castillon. Araw ng linggo pero may masama po tayong balita. Isa na naman pong kababayan natin yung namatay sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito malungkot po ito na karanasan. Ayan, medyo naghahang yata yung ni attorney. Wait lang, ayusin lang natin yung ating Bluetooth. Ayan. Okay. Play natin. Bakit kapag piniplay ko yung video ni attorney ayaw mag-play? Papansin nyo ba? Every time na naka-live tayo, ayaw mag-play. Okay. Refresh lang natin. Yan, Attorney David Castillon. Sa kanya galing ito. Ito. Yan. Pero may masama po tayong balita. Isa na naman pong kababayan natin yung namatay sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito malungkot po ito na karanasan ng mga kamag-anak dahil humingi po ng tulong sa Department of Migrant Workers pero yung pong bangkay ng kanilang kamag-anak, ang sabi ay nag-suicide, mukhang hindi ito na-monitor, tapos nailibing na lamang nang hindi nagpapaalam sa pamilya. So ito, nagulat na lamang sila. Ang hirap nun, no? So, tama yung report natin, ano? Tama, totoo yung report natin. Allegedly, nagbigti ito. Suicide, ano? Tapos, hindi po alam, ito ang lumalabas ngayon. Hindi alam ng pamilya na inilibing. Paanong nangyaring inilibing to? Paano nangyaring inilibing, di ba? Balik manggagawa po ito, nag-suicide daw. Ganyan po ang sistema. Kapag ka po wala pong agency na masisisi o mahahabol, yung pong dahilan ng pagkamatay kung hindi po suicide, natural death, at hindi po napupunta sa Senado, napapabayaan lamang. Naalala ko tuloy yung pagkamatay ng anak ni Mercedes Castle. Tapos, meron po tayong dati namatay sa Iraq, namatay sa shelter. Yung mga balik manggagawa po, yung mga wala na pong agency, kapag namamatay, napapabayaan po ito news blackout. Hindi po ito nakakarating sa media,
at hindi napapalabas. Pero nalalaman po natin yan. Pero ngayon, lahat ng mga mababalitaan nating mga balik manggagawa na namamatay, titingnan po natin kung paano ito minomonitor ng DMW. Wait a minute, tama ba yung sinabi na attorney? Kapag kabalik manggagawa ka, delegates ka? Tama. Oo, kasi wala na pong agency to eh. Meaning to say, ang dapat na nagmo-monitor dito is the government na. Kaya lang, ang nabalitaan ko kasi, takas to. I'm not sure if that's true, no? Allegedly, tumakas daw ito sa amo niya. Ngayon, inabutan na ng pagpapakamatay. Ito, sabi dito, nakita na namin yan sa FB kapatid. Pina-request na natin ang ating PCG na aksyonan ng MOFA ang burial without notice to us. Na-aksyonan na ng Ministry of Foreign Affairs ang burial without notice to us. Napuntahan na din ng DMW ang pamilya niya sa Davao. Nagbigti daw yan kapatid sa flat ng kanyang kaibigan na OFW din. Pero after investigation ng pulis, ay pinakawalan din ng kaibigan niya at yung asawa niya. Hawak na ng abogado natin ang kaso to dig deeper to it. Hindi sa bahay ng employer namatay sa bahay ng kaibigan niya who claimed that she committed suicide inside their residence. Okay. Takas pa talaga ito. Ito, makikita ninyo, masakit po sa kalooban ng mga kamag-anak na sinabi, humingi sila ng tulong sa Department of Migrant Workers, pero ayan po, makikita ninyo, wala po silang nakuhang update at hindi naman sila nakakatanggap ng development yan sa kaso na yan. Inimbestigahan ba yan? Basta na lamang yan ay nag-suicide daw. Tapos, hindi po ito na-monitor. Kaya nangyayari, nailibing po yung kamag-anak nang hindi po alam. Kaya masama po ang loob ng kamag-anak kasi sino po ang may pakananong pagpapalibing nung kanilang kapamilya. Teka, sabi ng DMWO, sinabi nila sa PCG, Philippine Consulate General, according dito, na aksyonan na ng Ministry of Foreign Affairs ang burial. Ang burial. Ito, sabi dito, pina-request na natin ang Philippine Consulate General na aksyonan na ng MOFA ang burial. Anong ibig sabihin ng polo doon? Na aksyonan ng polo ng MOFA ang burial. Bakit? Pagka suicide ba sa Saudi, nililibing na lang? Hindi na pinapauwi? Paano ba ito? Tatawagan nga natin yung taga-polo. Tawagan natin. Let's just clarify, no? Hindi alam ng pamilya. Hello, attorney. Attorney, may lumabas na video kay Attorney Castillon sa Pilipinas about dun sa OFW na naipasa ko sa'yo. Inilibing daw po ito na hindi alam ng pamilya. Pati tayo, hindi natin alam eh. Oh, Hindi alam. pati kayo hindi nyo rin alam? Sir, bakit po kaya ganun, sir? Ang sabi ng anong tawag dito, police, na-notify daw tayo, pero sabi ng PCG, wala naman. Ah, So, hindi talaga tayo na-notify. And then, nag-file tayo ng protest sa MOFA. For okay. appropriate action. Oo. Pinapa-action na natin sa MOFA kasi sabi natin, bakit nilibing na hindi natin alam? Oo. Sir, pag nagbibigti ba, suicide, may chance ang ililibing na lang talaga sa Saudi? Hindi papauwiin? Hindi naman. Oh. May mga suicide na pinapauwi talaga. Marami tayong suicide na napauwi.
Sir, sa sinasabi niyo po na protesta, huhukayin to kung sakali? May request din tayo ng exhumation. Pwede pala yung sa Saudi? Baka sakali. Kasi mayroong isang instance na Indian na pinayagan naman yung exhumation. Okay. Oo. 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 Ah, Natin na talagang walang notice. okay. Sana ho makauwi ito. At saka, Christian non-Muslim. So, may inherent right yan to be repatriated. Oo. So, may directive ang ating si Yusek Bay, may sinabi na kailangan na gawa ng para ma-exhume. Kasi yun ang gusto ng nanay. Nakausap niya nanay sa Davao eh. Pumunta Oo nga. doon si Yusek Bay eh. Oo. Sige. Nag-request na tayo sa MOPA. Okay po. Sige po. Salamat po, attorney. God bless you po. Okay. God bless you po. Bye-bye. Ayun. Ayun ang palatan. Ayun ang malaking tanong natin. Legit po tayo dito, ha? Concern, sagot. Concern, sagot. Walang halong eklabo-eklabo dito sa istorya ni Juan, ano? Pag naguguluhan tayo, ayusin natin. Magtanong tayo. Ito po ang paraan natin, ano? Ayoko mag-imbento, eh. Hindi rin pala alam ng MWO ang issue. Bakit itong doon ka muna, baby. Itong katawan ni Kabayan ay inilibing. No? Inilibing. Grabe.